Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon sa kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa inyong lahat. At siyempre, magandang buhay sa iyo, Insan, Takero. So, 3 linggo ata akong wala dito, no? Kasi una undas, pangalawa wala ata ako. Basta gagaling akong operasyon yon. So, namiss ko yung studio, sa totoo lang. So, kailangan mong bumawi. Babawi tayo. Ako, alam mo, galing ako ng fellowship. Shout out daw sa lahat ng mga taga-lodge, Jose Rizal Lodge, number 18, ng Ad Fellows. Ngayon, nandoon pa sila. Iniwan ko. Iniwan ko kasi nga, syempre, mahalaga rin to. Hinati-hati ko na lang yung oras. Opo. Siyempre, sa ating mga kababayan na nakaantabay ngayon, mahalaga din sila para mapakinggan yung ating boses. Marami nangyari ngayon. Especially ngayong linggo. Marami. Di ano natin, kunin natin yung buod na mga nangyari ngayong linggo. Ano bang balita? So yung unang-una ata dito, no? Kasi ito medyo kumakalat to sa online Pero sa mainstream parang hindi pa. Na may mga nakikriticize ngayon dito kay Vince Dizon. No, kasi nakita naman natin si Vince Dizon, 'di ba, na okay, katulong ng presidente. Pero mayroon siya ibang mga moves na minsan hindi natin maintindihan. Pero teka muna, 'di ba yan nag-resign na nga yan sa ICI? Ito yung unang-una nga sinasabi nga natin, no, na bakit palaging kasama ni Vince Dizon itong si Magalong? Ewan ko, kasi dapat wala na yan, 'di ba? Baka naman sabik sa camera. Hindi, tsaka ang point dito, kahit naman gusto ni Magalong, kung walang magpapapasok, correct, bakit nandun pa rin siya? Yun na nga. Mayroong nagpapapasok dyan kay Magalong para maka-epal na naman dito sa ICI. Yun na nga. Kasi ganito yan, ano? At ang tinuturo ngayon si Vince Dizon daw po. Yun ang tinuturo. Ayun na nga. Dapat siguro tanungin si Vince Dizon bakit niya pinapayagan. Unang-una, yaan si Magalong, di ba? Isa yan sa di umano nagbabalak ng junta. Military junta. Military junta. Tikas nga ng mukha niya. Di ba? Tapos nagbabalak na para palitan si presidente. Di ba? Tapos kasi, isa pa, meron pa. Maraming kasalanan yan Di ba? Nagiging ano yan, sa mga background nga niya makikita mo. Duterte yan Duterte talaga yan. Ngayon, ang tanong kasi, nakakapagtaka, bakit laging nakasabit? Diba? Yan ba para sa exposure niya? Para sa plano niya? Diba? Kasi last term niya na to Last term niya na tong pagiging mayor niya Napabalita rin kasi yan na lumapit diyan kay Ramon Ang para humingi ng basbas. Balak yata tumakbong presidente Si Magalong tatakbong presidente daw? Sabi. Daw. Sa palagay mo? Kahit nga senador, parang alanganin ako sa kanya kung tutuusin Kasi may may bahid talaga ng may bahid ng EJK Diba? Hindi siya sangkot dun sa hindi siya yung isa sa mga tinuturo. Pero advisor. Advisor siya ng pero sa implementation wala siya doon. Pero advisor siya ng Tokhang ni Digong Ano ba yan? Advice niya ba yung Tsaka dapat meron siyang kakayahan na ipatigil ng Tokhang nun O kaya, pwede siya magpapress kung dati na, hindi maganda yung nangyayari ngayon. Wala siyang ganun Kinontra niya dapat, Kamo. May pagkakataon siyang kontra yung Tokhang dati pero hindi niya naman ginawa. Baka takot kay Digong. Hindi, pero kung hanggang ngayon, makadigong pa rin sabi niya nga, di raw siya nagsisisi di ibig sabihin. Na supportahan si Digong. Di ibig sabihin, ang loyalty niya na kay Digong. Pero ang nakakapagtaka, nandito ka ngayon sa gobyerno kahit na wala ka na
na umalis ka na sa ICI. Siya nga nag-resign eh. Oh, siya. Oo. Oh. Bakit pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo diyan? Yun ang nagtataka yung maraming taong nagtatanong. Bakit si Magalong nandiyan dyan at sumasama pa rin sa investigasyon ng DPWH ng ICI. at ng ICI, di ba? Anong meron? Ano bang plano ni Magalong? So ngayon kasi, ewan ko lang, pero wala naman tayong nakikitang link kay Vince Dizon, pero parang siya yung tinuturo ngayon eh. Pero Na ganito kasi, nagpapapasok eh. pero ganito kasi yan. Ang tanungin natin kay Vince Dizon, yung bang pamasahe, pang-eroplano, yung mga gastos, yan ba'y gastos ng DPWH o gastos na sarili ni Magalong o gastos ni Vince Dizon? Yun ang di ba? Kung ginagastosan pa rin yan ng pera ng taong bayan, teka muna, parang may mali yata. Di ba? At saka walang isang salita yan si Magalong kasi merong yung interview kay Cheryl Cosim hindi ko lang maalala, no? Nasabi niya nga daw na ayaw niya na raw mangialam sa ICI. Ayun na nga. Sinabi niya yun, ha? Tapos ngayon nakita naman natin yung mukha niya na paaligid-aligid na naman doon. Baka hindi alam ni Vince Dizon na nag-resign na. Na nag-resign na. Vince Dizon liliwanagin namin sa iyo. Si Magalong baka naman hindi mo pa alam o natutulog ka sa pansitan. Abay gumising ka, 'di ba? Si Magalong nag-resign na 'yan. Ang tanong diyan, hindi ka baka nahihiya kay presidente na inaakay-akay mo si Magalong samantalang isa yan sa di umano nagbabalak nga para mapatalsik si Pangulo? Abi, delikadesa naman sana, no? Kasi mabigat yung mga ginawa ni Magalong kasi una, di ba may mga intel tayo na nabalita nga na mayroong mga retired AFP. Kasama daw siya sa mga meeting. Kaya nga. Si Magalong. Ayan yung sinabi rin ni Trillanes yan. Di ba? Sa info niya. Kaya nga, anong klaseng delikadesa naman? Tapos nung September 21, nung nagkaroon nga ng kaguluhan nung rally na yon, magkakaroon ng military junta. Nag-resign agad. Willing daw siya mag-take over ng military junta. So ayun ang rason kung bakit sinasabi nga ni si Yusek Claire. Nasabi ba na niya? re-reviewin. Yun. Re-reviewin natin yung ni Magalong, yung niya. Hindi naman magsasalita si Yusek Claire kung hindi naman galing sa presidente. Yung legalidad ng pagkakaluklok sa ICI. Yun. Tapos ginawa niya, inunahan niya na ng resignation. Yun naman pala, may plano pala talaga. Pero bakit nandiyan pa rin siya? Baka nagbabaka sakali. Alam mo na, di ba? Alam mo na, yung exposure, yung camera, di ba? Na nakatutok lagi sa kanyang... Nagsalitaan na ba si Magalong about sa China? Actually, hindi pa rin. Parang wala rin. Wala pa rin. Alam mo naman di ba? Pag hindi nasalita, ibig sabihin, posibleng pro-China nga ito. Meron bang hindi pro-China sa hanay ng mga Duterte? Speaking of pro-China, mukhang yung rally din nung nakaraan sa EDSA, parang China din ata yung... Ayun na nga. Ano pa nga ba? Hindi. Sabi nga nila, pinondohan daw. Ng banyagang bansa. Yung rally nila. Kaya. Alam mo, pahiya tong mga engot na na Duterte supporter Bakit? Paparating pa lang yung yung bagong presidente na the end is near. Ayan, si Banat Bay yan. Si Banat Bay. Yung president is Sara Duterte. May si Sara. Manunumpa na daw. Tapos ngayon, wala. Nagpagawa na ng kanyang barong para paghandaan yung kanyang panunumpa daw. So ano bang yung kasi alam naman natin na talagang merong destabilization na plano tong mga Duterte fanatics. So ano bang laro ni Magalong? Habang okay pa si PBBM dito siya, pag natuloy yung destabilization, andali niyang lumipat. Baka naman parang ganun yung nakikita rin natin dito, isang posibleng dahilan Tingin ko nang gagamit ito ng ng exposure para nga naman makita ng tao. 'Di ba? Pero kasi alam mo, sa kultura ng mga Pilipino, ayaw na nila yung balimbing na ugali. 'Di ba? Lalo na nga may social pula ka. Kung berde ka. Pero si Magalong naman,
hindi naman siya balimbing. Talagang Duterte talaga siya. Di ba? Pero kasi nga, anong pakay mo? Bakit sinisiksik mo yung sarili mo Tapos, sa gobyerno ni Pangulo? nagrereklamo pa siya na napapabayaan niya daw yung Baguio. Oo nga. Bakit lagi siya sa Maynila? Ayun na nga. May minsan pumunta pa ng Davao yan. Oo. Kahit wala na siya sa Nagulat ICI. na ako na hindi naman siya, nung pumunta silang Davao, ang na-interview doon si Asurin. Di ba? Pero talaga nahagip talaga ng camera si Magalong Kahit hindi siya magpa-interview, nahagip talaga siya ng camera Nandun sa tabi lagi ni Vince. Lang hindi, laging nasa tabi ni Vince yun. Sabi ko, ano bang ginagawa niya ni Magalong? Kala ko ba wala na yan? So yun, so panawagan natin kay kasi alam naman natin na isa rin sa mga ini-issue kay ano ba siya? Yusek, no? Secretary. Secretary pala. Dizon. Kay Secretary Dizon. Nauungkat sa kanya yung dating appointment niya kay Digong. So sana naman kasi sa totoo lang, no. Maganda parang may panghihinala ka sa kanya. Hindi, pero sa totoo lang, maganda yung maganda yung track record niya ngayon na kay PBBM. Pwede siyang maging senatoriable kung tutuusin sa 2028. Correct. Kung ganyan yung gagawin niya. Tuloy-tuloy niya lang. Pero huwag niya namang sirain dahil niya kay Magalong lang. Ayun na nga. Sa totoo lang, di ba, nakakasira sa tabi niya si Magalong. Kahit sino naman tumabi doon, makakasira. Kasi nga, kung may delikadesa ka, baka hindi nga alam ni Vince Dizon na ganun yung background ni Magalong. Kaya nga, diba? Kasi nakakahiya. Kung ako naman, syempre, di ba, unang-una, kung lalot gutom sa exposure, lalot gutom sa sikat, syempre, igagrab niya yung opportunity na sumama dahil mainit dyan ngayon sa usapin ng ICI sasama ako magpapakita ako dyan. Di ba? Iboboto mo ba pag Sino? Magalong? Depende. May posibilidad pa rin. Depende. Ako hindi na Depende kung ako talaga hindi na. Depende kung mababago yung sitwasyon sa mga susunod na panahon. Mahirap kasing magbitaw ng salita. Sabagay. Lahat naman may pagkakataon magbago. Oo. Diba? Kasi kung plastic naman yung pagbabago, mahalata naman natin yan. Pero yung nagiging trapo ka na sa mata ng mga tao dyan sa ginagawa mo, parang mali. Kasi alam mo, insan tulad ni bigyan kita na mga naging successful, na mga naging mayor na hindi nila pinabayaan yung lungsod nila. Tulad ni Dick Gordon. Di ba? Nung panahon naging mayor ng Olongapo, kaya yan muntik maging presidente. Di ba? Muntik maging presidente, binigay niya lang kay kay Ramos Erap siguro, Erap ba o Ramos, di ko matandaan. Tinanggal siya ni Erap sa sa SBMA noon di ba? Ngayon, isa pa si Digong. Bilang mayor, kita mo. Hindi, pero to be fair kay Digong kung pagiging mayor niya sa Davao, ano naman pang mayor talaga pang mayor lang. Pang mayor talaga At saka, yun na nga, balikan natin si Magalong. Kung yun kaya palang magpasikat ng sarili mong syudad, ng sarili mong nasasakupan, kaya mong pasikatin yung sarili mo, siguro, bilang delikadesa, pero, di ba? Di ba? Malaki rin problema ni Magalong sa Baguio ngayon. Lalong-lalo na yung market ata nila ngayon. Ay nang isa sa problema niya ngayon na ang gusto ni Magalong gawing commercialized. Pero ang sabi niya gagawin daw papagandahin. Pero yung pagpapaganda papasukan ng SM. So ayaw ng mga ayaw ng mga vendors kasi kultura yung market ng ng Baguio. Hindi na basta-basta ng market yan, kultura yan ng Baguio yan 'Di ba? So natin pero ang pinupush talaga ni Magalong dito gawing commercialized na to, parang so paano naman yung mga vendor doon? So may mawawalan. Siguro diba? naman baka pwedeng sa ibang lugar na lang niya pwede gawin. Ilipat pwede naman. Huwag nang galawin yung pwede naman doon muna siya para huwag na siya makigulo dito. Ito na nga. 'Di ba? For delikadesa, sana ayusin mo na lang yung Baguio. Kailangan ka ng taong bayan diyan, yung mga kababayan mo na maglingkod. Hindi yung pero kasi sabi daw kasi si Vince daw talaga yung nag-request, sabi-sabi. Ano sabi-sabi baka hindi alam ni Vince.
Di ba? Wala na bang iba na pwedeng isama? Kaya nga. Di ba? Wala na bang iba na pwedeng isama? Kasi Magalong talaga. Ang tanong ko nga hindi ba nahihiya si Vince sa Pangulo? Oo. Yung kung ano yung background netong si Magalong para kay Pangulong Bongbong? Pwede naman si Torre na lang kung ano. Pwede. Si Torre. Kaya lang nasa serbisyo pa eh. Sabagay, yung Ito balikan natin. Si Magalong, ang mga litrato niya nagkalat sa social media. Sino ang kasama? Si Bongo. Si Digong. Basta mga Duterte kasama eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kita mo naman yung mga vlogger niyan. Di ba? Maka Duterte. Pero sana magkusa na lang sana si Magalong. Pero sa tingin mo ba kasi kung si Vince yung nag-request niyan, baka inisip ni Vince baka may pakinabang. Pero may pakinabang ba talaga? Hindi. Baka naman parehas silang makikinabang. Maaaring si Vince may plano rin. Sana wag sirain ni Vince yung pangalan niya dito kay Magalong. Yun na nga. Baka magalit ang loyalista sa kagaganyan ni Vince kahit na maganda pa yung ginagawa niya. Alam mo naman pero sana baka wag sila magkamali sa atin, no? Okay yung ginagawa ni Vince naman. Okay yung ginagawa niya ngayon. Hindi, ngayon na lang yan. Pero nung nakaraan, puro lang papresko niyan. Noong panahon ni Digong. Hindi. Itong mga... di ba? Kung hindi pa si Pangulo nagsabit magmadali. Abay, walang mangyayari. Walang ginawa kundi magpa-preskon si Vince Dizon eh. Di ba? Preskon dito, preskon doon. Kaya yung mga tao, kung mapapansin mo, nagagalit na dahil ba't daw napakatagal. Paano hindi tatagal? Pa-preskon si Vince Dizon. Di ba? Pero inabot ng pangilang buwan na ba ni PBBM yan, nung sinabi niya yun? Mula nung nagawa yung ICI, 2 months na, no? 2 months? 3 mga ganon, mga kulang-kulang. Humigit kumulang ka muna. So, kahit na gano'n, inabot ng 3 months, ang importante dito, may may arrest warrant na. Ayun na nga. Diba? May arrest warrant na. Yun ang maganda. Oo. Dahil ang gobyerno, nakikita natin na seryoso na panagutin itong mga... Natawa nga ako dito sa mga sa mga Duterte supporter. Dati nagrereklamo sila na, bakit wala namang na-aresto? Ba't wala namang na-aresto? Ngayon may arrest warrant na, nagrereklamo pa din. Bakit daw ang bilis? Sino? Bakit daw puro bakit daw si Saldico lang daw, bakit daw yung mga district engineer lang daw, bakit lang daw yung SunWest. So, hindi ba nila makuha na proseso tawag dyan? Kasi alam mo naman yung mga wala namang magandang mabuting gagawin si Presidente para sa kanila Kaya nga. Diba? Kailan ba nagkaroon na pinuri nila? Yung Pangulo sa ginagawa niya. Meron si Belica. Pinuri? Pinuri ni Ayun! Nagalit yung mga DDS. Magpauto. Talaga? Ano sabi ni Belica? Di ba nung sinabi, dapat topic natin mamaya pa to na di ba sabi kakasuhan daw si Martin Romualdez. Tapos parang may post si Belica na, gumagaan ng pinuri niya si PBBM dun kahit si Robin pumupuri na rin si Robin Pero alam mo, meron ako napansin insan. Alam mo kung mula na nangyari itong huling rally nila, nabisto na mahina talaga sila. Totoo yun. Nabisto na wala talaga silang suporta. Yung pinalayas sila ng iglesia. Oo, pinalayas sila ng iglesia. Tapos yung 3 araw imbis na rally ng iglesia, naging 2. So nagpapakita, alam mo dito, na nabisto yung kahinaan nila. Di ba, etong rally na to, ini-expect na nga nila na mapalitan ng liderato. Pero walang nangyari. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit parang sila Belhica. Kung dati, 'di ba? Yan, basahin mo. Sabi niya, PBBM's direction to file case against Speaker Martin is a major win for the Filipinos. Sana tapusin ng mabilis ni Ombudsman ang investigasyon at isampa na agad ng kaso. So ngayon, nagalit ngayon dito yung mga DDS na nagpautukan na naman kay Bangag. Major win daw sabi ko dun Alam mo kasi yung sala sa init, sala sa lamig yan, mga yan diba? Dati wala pa rin nakakasuhan, wala pa rin mga tao na sasampahan ng kaso. Ngayong nagkaroon, may warrant na nga. Malungkot pa rin sila
Kaya nga, Malulungkot talaga buhay ng mga ito. Wala, 3 taon pa silang bitter. Oo. 3 taon pa. Kasi sabi daw, no, ito daw po yung ito yung pinakahuling subok nila para patanggalin si Presidente. Yan na yun. Sabi ewan ko lang kung totoo Huling barahan nila. Yung bag on the go daw. Tulad nga sinabi mo nga kanina, nabisto ng Intel. Ng kahinaan nila. Oo. So, actually, grabe yung mga, ewan ko kung nakakuha ka rin ng mga copy nun. Nang alin? Na meron ng plano kung paano lulusubin yung Malacanang. Oo, meron na nga daw mga bandidong grupo na galing ng Mindanao. Yan. Nakuha mo rin pala yan. Oo. Na dadaan sila doon sa may ilog sa likod. May dadaan doon sa may bandang, kanya-kanyang lusob. Planado. Pero, yun, good job sa Intel, no? Good job sa Intel. Ganito yan, Insan. Kailangan kasi muna nila na maraming mga tao yung magiging kasama nila para lusubin ang Malacanang. Kaso nga hindi nangyari. Bakit? Wala kasing mga sumusuporta Ikaw ba itataya mo yung buhay mo na sagupain at harangin at saluhin yung mga bala ng mga sniper sa Malacanang? Diba? Sa palagay mo, payag ka nun? Kaya nga. Kabubuhan ninyo. Kung mauuna si Sara doon, mauna sila Bongo. Pwede, no? Dapat si Sara yung mauna doon. Diba? Yun, mauna ka doon. Kasi sila yung gustong ng posisyon, di dapat sila pala unang dumusob. Iyan na nga. Kaya nga yung mga... Bakit nyo pinapalusob yung mga andalin yung utuin? Kaya nga yung mga DDS ngayon, nagkakanya-kanya na. Sabi nung isang organizer nila, pinapalusob nyo kami. Pinagrarally nyo kami. Uuwi, babalik, uuwi. Si Park? Yung boy lighter. Si Park. Diba? Si Park. Gagalit kasi magagaling lang kayo. Kapag ka naagaw namin ng pwesto, kayo nasa entablado kami, baliwala na. Ganun talaga mangyayari. Ganun talaga yun. Eto pa. Pinasok-pasok mo yan Eto pa. Etong grupo kasi na ito, iba-iba rin ang mga hangarin diba si Celes? Si Celes. Ano nangyari? Pinagtabo yan doon sa EDSA People Power Monument ng mga taga-UPI. Alam mo yon yung mga retiradong general? Hiwalay pala yun sa UPI. Kita mo? Hiwalay pala yun. Yung mga grupo ng retiradong general, hindi ipinasama itong kakapranggot ng mga DDS talaga. Yung grupo na maiisog papaano? Lalabinwalo lang sila. Kanya-kanya silang agenda pala. Yun. Iba ang agenda ng kapatiran ng INC, iba ang agenda ng mga retiradong general, UPI. Iba rin yung sa maisog. Iba rin yung maisog nakakapranggot nga. So nakita, pinagtatawanan ngayon. Kaya wag ka na magtaka, eto na papasok. Wag ka nang magtaka kung bakit itong si Robin Padilla, tila ba bumabaliktad na, itong si Belhica, tila ba pumupuri na, di ba? Kasi nga, nabisto yung kahinaan nila Di ba? Wala, hindi nyo mapapatalsik yung kung ganyan sila, no? Hindi talaga. Tingnan mo, sa kabiguan nila, yung isa na stroke na. Si Roque? Oo. Di ba? Tapos nabalitaan niya, si Bamban Mayor, ex-Mayor Alice Go, hinatulan na ng habang buhay na kamatayan. Di ba mga kasama niya yan? Itong Cassandra Leong, bigla na lang nawala. Bakit nawala yun? Yan. Ba't nawala yun? Baka kasama ni Bato, baka lang naman. Di ba? Si Bato rin nawawala. Nawawala si Bato, 2 linggo na rin. So balikan natin yan yung rally siguro. Kasi break muna tayo, no? Sige. 5:30. Balikan namin po kayo mga kababayan. Dahil kada 30 minuto nagbe-break po tayo rito. Dahil kailangan natin maghanap buhay. Mamaya po. Sa mas intense na balita namin sa inyo. Babalik ang The Big B. Siyempre, dumating na si Sangkay dyan, Lagi late Traffic lang. Alam mo, ako kasi kanina, kunina umaga hanggang ngayon, ang daming kausap. Nahuli nga yung aming sa Ad Fellows, Lodge, Jose Rizal Lodge number 18. Nandoon pa rin sila, iniwan ko para sa inyong dalawa. Hindi, nga. Tawagan ka ba? Alam mo naman, kaibigan din naman natin yung mga yan. Marami tayong kaibigan sa kabila, no? Teka, ha? Yan.
Okay na yan. May boses ka na. Okay. So yun nga, nakalimutan namin pindutin yung mic ni Sangkay. Sangkay, ano ng balita? Ikaw, ano masasabi mo sa rally na nangyari? Unang Lunes lang yun. Meron na. Meron na daw? Nagkakaroon ng technical... Hindi, okay na. Okay na? Yung rally, ano ba nangyari sa rally nila, teka lang. Ayun. Kaya pala di ko marinig. So, wala pa. Yun! Sorry naman, medyo nagkaroon ng konting mukhang Technical lang. matindi tong sasabihin ni Sangkay. Bigay natin yung mikropono kay Sangkay, mga kababayan. Hindi, kasi alam naman nating lahat na matagal na nilang plano na pabagsakin si PBBM. Yun na yun yung the end is near ni Banat Bay. Bye. Banat Bay! Ala ko ba the end is near? Pambihira. Parang para sa kanila Baka ata para yun. sa kanila yun. Parang sa inyo ata yung the end is near na yun Naglilipatan na yung iba. Oo. Pinupuri na nga ni Belica Baka yun yung ibig niya sabihin na marami nang magbabaliktaran. Hindi, kasi sablay talaga yung ganong klaseng rally. Ang pagkakaalam ko nga, ayon sa mga lumalabas na information, na bad trip daw yung INC kay kay Manang Aimee, di ba? Na bad trip daw umabot. Biglang tigil. Tigil, after nun, wala na. Tapos na agad. May kwento nga kasi yan. Sige, kwento mo. Gusto nyo marinig? Sige, gusto namin marinig yan. Basta kwento. Ayon sa aking panaginip, ganire. Bigla, habang nagsasalita si Manang, biglang dumating si Ka Eddie. Sino si Ka Eddie? Kilala nyo? Kilala nyo? Ayun, oo. Eduardo. Dumating. At nagkaroon ng kumusyon. Bakit ganyan ang nangyayari? Wala naman yan. Oo. Kasi yung usapan kasi dito, non-political, transparency, accountability, at saka tatlo yun basta yun. Yun na yun. So, pero yung ginawa ni Aimee, iba. Di ba iba yung ginawa ni Aimee? Parang gusto nang mag-destabilize ng gobyerno. Ngayon, eto na. Tutuloy ko, Sige, tuloy mo. Sige. So, nung nasa likod nga, nagkagalit na, nag-aaway-aaway na, hanggang siya, meron na yatang gustong mga itiwalag na mga ministro dahil nga pinayagan. Yun din yung nabalitaan ko At meron pang binigyan daw ng ultimatum di umano na isang politiko, mamili ka, ang iglesia o yung hinahawakan mong posisyon. Sa tingin ko, sa itsura niyang ganun. Sino ba yan? Yung diba? ano ba yan? Yung senador ba yan? Ay, yung Bulldog? yung bang pag nakita mo... Yung pikunin? Pag nakita mo, kahit nakangiti, nakasimangot pa rin. Okay. Gets na. Ano nangyari? Imagine mo ngayon, nung pagkatapos ng rally nila, dahil hindi nga nagtagumpay, yung unang araw na pagpunta sa Senado, pag nakita mo yung mukha, na kahit nakangiti, nakasimangot pa rin ang itsura, nahaluan pa ng lungkot, itsura? Busangot ng tawag ata doon Busangot. Ang sama talaga ng loob na yan na nga daw, di umano, ay binigyan ng ultimatum, pinapipili. Kung mananatili ka dito, pero ikaw ay mag-resign. Titiwalag siya. Titiwalag ka na. Muntikan daw itiwalag Ayun na nga. Siguro nahilot pa. Muntikan daw. Pati nga yung ibang mga ministro na nakipagkamay after... Kasi ayun nga, nakita nga nila pagkatapos kasi ng speech. May video kasi. Nakipagkamay, yumakap pa. So, ibig sabihin, pumapabor ko doon sa sinabi nung Manang. Parang kinongratulate mo. Congratulate mo pa. Malinaw yung ang napansin ko naman sa rally na yon, yung protesta na yon. Malinaw yung nila, instruction Ano ang magiging sistema ng rally? Bawal yung mga pampolitika. Walang ibang isisigaw sila, transparency, accountability. Yun yung dapat, message. Kaya nga lang pagdating doon, inunahan kaagad nila Marcoleta Yun na nga. Yun na ni Marcoleta. Walang ibang pinaka na witness, si Gutesa.
Na hindi makita. Siya daw yung pinaka-credible. Ayun na, doon na nag-umpisa. Tapos pinatayo na yung iba. Hanggang kay Amy Marcos. Doon na... Pinagsalita si Guanzon, di ba? Yun ang hindi ko alam. Pinagsalita ba? Ando si Guanzon. Hindi ako interesado doon eh. Pero hindi ko pinanood kasi nakita ko nasa stage eh. Baka doon sumabog. Kasi ang ayon sa mga lumalabas na information, may nag-organize talaga doon at ang kumbaga may tiwala si sino ba 'yon? Si Eduardo Manalo Eddie ka muna, si Eddie. Na maayos ang magiging programa at masusunod. Kita mo nga nung first day pa lang may mga pinalayas na mga DDS na gustong pumasok. Matindi ang instruction kahit nga sila Eric ata yun eh. Pinagtabo yan. Oo, pinagtabo yan sila kasi nga may mga placards doon na BBM resign. Ayaw ng iglesia ng ganun eh. Kaya nga nakakaawa itong mga maisog. Biruin mo, pinagtabo yan sa EDSA Shrine. Pinagtabo yan sa INC. Kaya nauwi sa Bonifacio. Kaya nauwi na lang sa Liwasan. Sa Liwasan. Tapos diba? Ilan na sila, wala pa 100. Hindi, 18. 18. Kasama Anino. Diba? Ilang vlogger doon. Baka yung 8. Doon talaga sumablay. So, sa madaling sabi, sa maraming beses na attempt nila na gumawa ng black propaganda at gumawa ng eksena para magprotesta, hindi nagiging matagumpay. Malabo kasi talaga yan mag-build up sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na may social media. Correct. Pag naglapag ka ng propaganda, may sasawata ka agad. Meron ka agad sasagot. May sasalungat. Maglalabas ng ebidensya. Kagaya ng ginawa ni Zaldico. At saka nang ginagawa mo. Pag ako, halimbawa, pag nagsalita ako, di ba, babarahin ako ng kabila. Kumbaga, lahat ng tao ngayon nakakakuha ng information kabilaan. So, hindi, pag sinabi kasing EDSA o pag sinabing revolution, kailangan makuha mo yung super majority ng mga Pilipino. Paano mo kukunin yung super majority ng mga Pilipino kung ganito, yung mga DDS, may sarili silang naratibo. Tayo, mayroon ding watak pa sila. Diba? Hindi sila kanya-kanya. Iba-iba sila ng... sila nag-aaway-aaway pa. Correct. May grupo ni Harry Roque. Correct. May grupo naman nila Badoy. May grupo nila... Panelo. Marami. So, ng mga vlogger. Medyo magulo. Sa atin, medyo konti lang yung diferensya eh. Nagkakaisa tayo kay PBBM eh. At saka, dapat may at saka yun. Parang balbas. Balbas at saka. At saka ano? Balbas at saka. So, tanong mo kay Takero baka. Ano ba yung at saka na yun, Take? Baka magkamali ako eh. Pero ayun na nga. Lugi ako dalawa ka-atake. Kung ako sa kanila, tigil-tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang... Hintayin nyo na lang yung 2028. Correct. Hindi ba kayo makapaghintay? Alam nyo kung bakit... Ito lang ang masasabi ko dyan. Bakit magulo ang bansa natin ngayon? Bakit nagkakaroon ng chaos? Bakit nagkakaroon ng, kumbaga, sigalot yung mga politiko? Dahil nga, nanggugulo ang mga DDS. Hindi magulo ang Pilipinas ngayon. May direksyon ang takbo ng administrasyon kung hindi nanggugulo ang mga DDS eh. Simula pa nung una pa lang itong mga DDS eh. Wala na silang ibang ginawa kundi manggulo eh. BBM na, iba ni sinasabi ng mga DDS. Correct. We miss Tatay Digong na kaagad eh. Oo nga. Parang kasama tayo nun, di ba? Ayun na yung narrative nila eh. Nasobrahan sa pagiging idolo nila eh. Pero sa totoo lang, wala namang problema na magbatikos-batikos. Pero yung ginagawa kasi nila, hindi batikos eh, paninira eh. Hindi. Pambabalahura, pambabastos. Ayun ang ginagawa Kawalang nila eh. respeto na sa presidente. Kaya minsan hindi ko na masisi yung iba nating mga kasama kung gantihan sila ng kung paano sila mambalahura, mambastos. Grabe murahan sa Facebook ngayon diba? Sa Kung napansin mo sa Facebook ngayon, grabe murahan ngayon ng mga... Diba? Kasi ngayon kahit sino pwede na eh. May video lang, makita ko, nagmumura na silang dalawa. Madami na. Maano sana ngayon, kumbaga soft, halimbawa, itong nangyayaring investigation sa mga korap. Alam nyo, kung tutuusin, dapat matuwa sila eh. Kasi for the first time, ang hindi nagawa ni Tatay Digong, ginagawa ni PBBM. Yan, gusto ko marinig yan. Hindi kailangan, kumbaga, hindi na dapat dito tayo magkawatak-watak. Hindi kasi maka Duterte ako, wala akong planong suportahan yan. Guys, ano pa na tayo ay mga Pilipino, 'di ba? Pare-parehas tayong Pilipino eh. Pare-parehas tayong ninanakawan. Bakit ganoon? Bakit pagdating sa pagresolba ng korupsyon na ito, bakit parang may mga kumukontra?
Oo. Kaya nga ang tawag ko dyan sa kanila Mga mga buhaya warriors Anak ng toko, nagsalita si Saldi. Alam nyo, ito yung nakakalungkot Naniwala sila kay Saldi ko, no? Kaya Bayaran nga, ka agad. yung kung sino pa yung kurap, yung pang paniniwalaan at kung sino pa yung nagsiwalat, unang-unang nag-reveal nito at gumawa ng aksyon, siya patuloy yung Napapasama. napapasama. Inaaway. Correct. Napansin niyo Binabash. yung